Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Sayyidina Mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang paksa po natin ngayon ay ang tungkol sa katauhan ni Jesus o ni Isa alayhi salam. Sa ngayon, dahil tayo ay naninirahan sa isang bansang hindi Muslim at ang karamihan ng nandito ay mga Kristiyano, ating lilinawin ang tunay na kalagayan o katauhan ni Jesus o Isa alayhi salam. Ano ang kanyang tunay na pagkatao, ang kanyang misyon. At ang ating tatalakayin ay kung ano ang mababasa natin sa banal na Quran na siya nating pagkukunan ng katotohanan tungkol kay Isa alayhi salam. Ngayon season na ito ay ang buong sangkristyanuhan ay nagdiriwang ng pagkapanganak ni Jesus na itinuturing din nila na Diyos o anak ng Diyos. Gaya na nga na nabanggit kanina ni Ustad, may mga pamantayan para makilala mo kung ano ang creator o ang tagapaglikha at kung ano ang creation o yung mga nilikha. Kaya kung ating susuriin sa mga sinabi ni Ustad, sino si Jesus alayhi salam? Siya ba ay may walang hanggang buhay? O siya ba ay nananatiling buhay? Ang kasagutan, alam na natin si Jesus ay hindi ever living. Hindi siya nananatiling buhay. Kasi 2,000 years ago, noon lamang siya lumitaw. So wala siya doon, nananatili siyang buhay. Naging buhay lamang siya nang siya ay nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala sa sinapupunan ni Birheng Maria. Si Jesus ba ay may simula at may katapusan? Yes, mayroon siyang simula at mayroon siyang katapusan kung siya ay bawian na ng buhay ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nagsimula siya sa sinapupunan ni Birheng Maria. Si Jesus ba ay natutulog, kumakain, napapagod? Oo. Ngunit ang Diyos, hindi siya napapagod, hindi siya natutulog. Si Jesus ba ay nangangailangan ng anuman o ang Diyos ba ay hindi nangangailangan? Kaya dito kitang-kita natin na si Jesus alayhi salam ay hindi Diyos. Kaya paanong naligaw ang mga Kristiyano sa katotohanan na kanilang sinasamba si Jesus bilang kanilang Diyos? Sa pagtuturo ng Islam ay maliwanag sa atin. Kapag sinabi kasi natin tayong mga Muslim ay naniniwala kay Jesus, hindi tayo antikristo. Kalimitan, yung mga hindi nakakaalam, karamihan ng mga Kristiyano, ang mga Muslim daw ay antikristo. Ibig sabihin, salungat tayo kay Jesus, salungat tayo kay Kristo, hindi tayo naniniwala kay Kristo. Iyan ay malayo sa katotohanan sapagkat ang isa sa batayang pundasyon ng ating paniniwala ay maniwala sa lahat ng mga sugo at mga propeta na ipinadala ng Panginoon Diyos dito sa lupa. At isa na rito si Jesus alayhi salam, si Isa. Kapag ang isang Muslim ay hindi kumilala at naniwala kay Jesus o Isa alayhi salam, hindi siya matatawag na Muslim. Isang kalagayan ng isang tunay na naniniwalang Muslim ay maniwala kay Jesus. Tayong mga Muslim, tandaan natin,
lahat tayo ay naniniwala kay Jesus. Tayo ay gumagalang kay Jesus. Tayo ay sumusunod kay Jesus. Tayo ay nagmamahal kay Jesus. Ngunit, ang pagsamba ay para lamang sa isang tunay na Diyos na tagapaglikha, si Allah subhanahu wa ta'ala. Ano yung paniniwala ng mga Muslim kay Jesus? Naniniwala ang mga Muslim na si Jesus ay isa sa mga pinakadakilang sugo ni Allah. Naniniwala tayo doon. Naniniwala ang mga Muslim na si Jesus ang tinatawag na Mesiyas. Siya yung Mesaya. Naniniwala ang mga Muslim na si Jesus ay ipinanganak ni Birhing Maria na walang nakikilalang lalaki. Ibig sabihin, wala siyang ama. Ano pa? Naniniwala ang mga Muslim na si Jesus ay gumawa ng maraming himala. Nagpadilat ng bulag, bumuhay ng patay, nagpalakad ng pilay, nagpagaling ng mga ketungin. Lahat ito sa kapangyarihang kaloob ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Kanya. Hindi ang himala ay nanggaling mismo kay Jesus, kundi ito ay bigay ng Panginoon Diyos ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Kanya. At panglima, ang pinakamalaking pagkakaiba ng mga Muslim at ng mga Kristiyano ay ang tungkol sa pagka-Diyos o pagkatao ni Jesus. Ang mga Muslim ay hindi naniniwala na si Jesus ay Diyos, na siya ay hindi anak ng Diyos, kaya sa banal na Quran, hindi kailanman binanggit na si Jesus ay Ibnu Allah o anak siya ng Diyos sa salitang ipinangalan sa Kanya. Bagkos sa banal na Quran, lagi siyang tinatawag na Isa ibnu Maryam. Ang ibig sabihin, si Isa, si Jesus, na anak ni Maria. Anak siya ni Maria, hindi siya anak ng Diyos. Kaya ngayon sa pagdiriwang ito, masayang-masaya siguro ang buong sangka-Kristyanuhan na nagdiriwang o magdiriwang ng Kapaskuhan. Masayang-masaya, maligaya sila, nagtatawanan, naghahalakhakan, bagamat mataos man ang kanilang pananampalataya, hindi nakalulugod ang lahat ng kanilang ginagawa. Nakalulugod ang lahat ng kanilang ginagawa sa pagdiriwang ng Kapaskuhan sa larawan o sa harapan ng mga tao. Ngunit, ang pagdiriwang na ito ay kasuklam-suklam sa ating Panginoong Diyos. Yun ang pagkakaiba. Ang kasiyahan mo ay kasiyahan lamang para sa tao. Ngunit ang pagkalugod ng Panginoon Diyos ay wala kahit isa. Wala silang mapapala sa kanilang pagdiriwang, kundi ang kanilang mapapala ay pagkapuot ng Panginoon Diyos. Doon sa Quran, napakaliwanag na binabanggit. Alam natin yan mga kapatid, sa Surah Al-Bayina, na sinasabi doon ng Panginoon Diyos, Innal ladina kafaru wa ahlal kitab
Pinari Jahanam, khalidina fiha. Ibig sabihin, tunay na ang mga hindi na nananampalataya at ang ahlul kitab at ang mga aklat ng kasulatan. Sino yung mga aklat ng kasulatan na ahlul kitab? Na mga angkan, sila ang tinatawag na mga Hudyo at mga Kristiyano. Tahasang binanggit. Tahasang binanggit. Kaya dapat maging aral ito sa mga Hudyo at mga Kristiyano dahil tandisang binanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala na ang ahlul kitab ay mapapasaapoy ng impyerno. Khalidina fiha, mananatili sila roon magpakailanman. Kung malalaman ito ng mga kakristyanuhan at ng mga Hudyo at sila'y mananampalataya, maliligtas sana sila sa malaking parusa. Dahil sila ang pananampalatayang nalaglag. Lahat dito ng pananampalataya sa mundo, nalaglag sa malaking kamalian ng pagsamba sa mga nilikha. Lahat-lahat, ang tangi lamang pananampalataya na natitira dito sa buong daigdigan na tanging sumasamba kay Allah subhanahu wa ta'ala ay ang Islam lamang. Yung tangi at bukod tanging nananampalataya sa isang tunay na tagapaglikha, si Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat, Kristyanismo, Buddhismo, Hinduismo, Zoroastrianismo, lahat pa ng ismo, lahat sila, walang exception, nahulog sa pinakamalaking kasalanan ng pagsamba sa mga nilikha. At ang kasalanang ito, walang kapatawaran at ang tandisang parusa ay ang puot ni Allah at ang kanilang kaparusahan sa impyernong apoy. Si Maria na anak ni Imran, na siyang ina ni Jesus, ay isang banal at matuwid na babae. Siya ay nagsikap na mabuti sa pagsamba at pagsunod kay Allah hanggang sa wala na siyang kapantay sa mga bagay ng pagsamba, pagmamahal, pangangamba at pagsunod kay Allah, ang tanging nag-iisa at tunay na Diyos. Ang mga anghel ay nagbigay sa kanya ng masayang balita na siya ay pinili ni Allah at si Allah ay nagwika sa banal na Quran. Ito ang pinakamalapit na kahulugan. At gunatain ng ang mga anghel ay magbadya, O Maria, katotohanang si Allah ay humirang sa iyo, nagpadalisay sa iyo, at ikaw ay hinirang ng higit sa lahat ng mga babae ng al-alamin, ng lahat ng mga nilalang ng kanyang kapanahunan. O Maria, isuko mo iyong sarili ng may pagtalima sa iyong Panginoon, at magpatira pa ka at ikaw ay yumukod na kasama ng mga yumuyukod. Maraming beses na nababanggit ang tungkol sa kasaysayan ni Jesus, Isa alayhi salam, sa banal na Quran, particularly sa Surah Al-Imran at saka sa Surah Maryam. At si Allah ay nagwika, gunitain na ipagbadya ng mga anghel, O Maria, si Allah ay naghahatid sa iyo ng masayang balita ng isang salita. Ano ba yung isang salita? Na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na kun payakun, mangyari nga. At ito ay naganap na si Jesus na anak ni Maria ay mula kay Allah. Ang kanyang pangalan ay tatawaging Mesiyas. Si Jesus na anak ni Maria na itinampok sa karangalan sa mundong ito, gayon din sa kabilang buhay. Napakagandang description ang ibinigay na paglalarawan kay Isa alayhi salam. Itinampok sa karangalan sa mundong ito at sa kabilang buhay at magiging isa sa mga malalapit kay Allah subhanahu wa ta'ala. Isa siya sa minal muqarribin. Kaya si Jesus ay mangungusap sa kanyang mga tao, sa kanyang duyan at sa kanyang pagbibinata. Siya ay magiging isa sa mga matutuwid.
Si Maria ay nagsabi, "O aking Panginoon, paano kung magkakaroon ng anak na lalaki, gayong wala pang lalaki ang sumaling sa akin?" At si Allah ay nagwika, ito ay magaganap, sapagkat si Allah ay lumilikha ng kanyang maibigan. Kung siya ay magtalaga ng isang bagay, siya ay magwiwika lamang ng kun payakun. Mangyari nga at ito ay magaganap. Tignan niyo mga kapatid, kung paano nilikha si Isa alayhi salam ni Allah subhanahu wa ta'ala. Magnanais lamang daw si Allah kung anong gusto niyang likhain. At magsasabi siya ng kun payakun, mangyari nga at mangyayari nga. Ano yung paglalarawan ng pagkalikha kay Jesus kung ang pagbabatayan natin ang kasulatan ng mga Kristiyano na tinatawag nilang Biblia? Sa Bagong Tipan, mababasa natin doon kung paano nilikha si Jesus. At sinasabi doon na si Maria na ay lilimliman ng Espiritu Santo at doon nangyari na nalikha si Jesus. Ano ba ibig sabihin na si Maria ay lilimliman ng Espiritu Santo? Yung imagination natin ay maglalaro. Paanong lumimlim ang Espiritu Santo kay Maria? Maaaring masasabi natin, ang paglimlim ba ng Espiritu Santo kay Maria gawa ng pagpatong ng lalaki sa babae? Kung paano nagtatalik ang lalaki at babae? Pumapatong ba yung Espiritu Santo kay Maria? At anong ginawa ng pumatong? So makikita natin na ang paglalarawan sa Biblia ay makamundo. May bahid ng imahinasyon na kailangang mangyari na limliman siya ng Espiritu Santo para sa magdalang tao. Kung ikukumpara sa banal na Quran na magwiwika lamang si Allah na kun payakun, mangyari nga at lahat ay magaganap. Kaya dito makikita natin ang kalinisan kung paano nalikha si Jesus sa sinapupunan ni Maria. Ito pa ang sinasabi sa banal na Quran sa malapit-lapit na kahulugan. At si Allah ay magtuturo kay Jesus ng aklat at al-hikma. Al-hikma yung mga karunungan katulad ng suna at mga gawa niya. Ang salita ng mga propeta ng mga walang kamalian, yun ang al-hikma. Ang karunungan at ang Torah, yung mga batas na una na ibinigay kay Propeta Moses, kay Propeta Musa alayhi salam, at ano pa, at ang Injil, Ebanghelyo. Yan ang pinaniniwalaan ng mga Muslim, ang Ebanghelyo ni Jesus. Injila Isa, hindi yung Bagong Tipan. Hindi ibinigay ng Panginoon Diyos kay Jesus ang Bagong Tipan na pangalawang bahagi ng Biblia. Ang ibinigay ay Injila Isa, ang Ebanghelyo ni Jesus. O sasabihin ng iba, binabanggit din naman ang salitang Ebanghelyo sa Bagong Tipan. Ano yun? Ang Ebanghelyo ayon kay Juan. Ang Ebanghelyo ayon kay Lucas. Iba pa, 4. Sino si Lucas? Sino si Juan? Bakit sa kanilang ebanghelyo? Bakit hindi kay Jesus? Ang ebanghelyo ay ibinigay kay Jesus sa wikang Aramaik. Ngayon, ang ebanghelyo ay wala na sa wikang Aramaik. At ang mababasa natin ay translation sa iba-ibang language. At ang pinakamatanda dito ay Griego. Wala na yung original. At bakit ang ebanghelyo ayon kay Mateo, ayon kay Juan? Bakit ayon? Hindi siya sigurado. Maaring ito ay hearsay, mga sabi-sabi lamang. Maaring ito ay napakinggan lamang na nagpalipat-lipat na mga kwento. Kung nagkamali si Juan, kasalanan niya kasi ayon kay Juan, ayon kay Lucas. Hindi sigurado talaga.
Bakit hindi sabihin na ang ebanghelyo ni Juan, ang ebanghelyo ni Lucas, bakit ayon? Walang saysay, walang silbi, hindi mapapanaligan. Ang sinasabi kaya ayon, kag may mali siya, bahala kang sisihin mo siya dahil ayon ito sa kanya. Kaya dito, anong sinasabi? At kanyang hihirangin si Jesus na isang sugo sa angka ng Israel. Ayun, sugo siya sa angka ng Israel. Hindi sa sugo sa buong sangkatauhan na kagawa ng inaangkin ng mga Kristiyano na si Jesus daw ay sugo sa buong sangkatauhan. Hindi. Maliwanag siya ay sinugo lamang sa angka ng Israel. Anong sinasabi? Ako ay naparito. Anong sabi ni Jesus? Ako ay naparito sa inyo na may dalang tanda mula sa inyong Panginoon. Ano yung mga tanda na yun? Yung mga himala niya. Yung mga kanyang ginawa na may kapangyarihang bigay sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala, aking huhubugin para sa inyo mula sa malagkit na putik ang katulad ng hugis ng isang ibon at aking hihipan ito at magiging isang ibon sa kapahintulutan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay isa sa mga milagro ni Isa alayhi salam na hindi nababanggit sa Biblia. Dito sa Quran, mas higit pang milagrong ibinigay na ni-reveal sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. At aking pagagalingin siya na ipinanganak na bulag at ang may ketong at aking bibigyang muli ng buhay ang patay sa kapahintulutan ni Allah. Sa kapahintulutan ni Allah, sinasabi dito na may mga milagro, pero ito ay hindi kailanman inaangkin ni Isa alayhi salam. Sa kapahintulutan ni Allah. At ipapaalam ko sa inyo kung ano inyong kinakain at kung ano ang iniimbak ninyo sa inyong tahanan. Katotohanang naririto ang isang tanda sa inyo kung kayo ay nananalig. Ito isa ring milagro ni Jesus na hindi nabanggit sa Biblia. So meron mang nawala doon, hindi na natin alam kung ano ipinalit nila. At ako ay pumarito sa inyo na nagpapatotoo kung ano ang nakapaloob sa Torah, mga batas. Noong pang-una, ano ba yung kauna-unahang batas sa Torah na ibinigay kay Propeta Musa alayhi salam? Alam natin yung paniwala nila na 10 Commandments, 10 kautusan. Unang-una doon, yung mahalin mo ang Panginoon mong Diyos. Wala kang ibang sasambahin maliban sa ating Panginoon Diyos. Patitibayan iyan ni Jesus. Kaya nga hindi niya ituturo na siya ay sambahin at ang kanyang ina, kundi upang patotohanan lamang ang ibinigay ni Allah sa Torah na ibinigay kay Propeta Musa alayhi salam at upang gawing tumpak at makatarungan sa inyo ang ilang bahagi ng mga bagay na sa inyo ay pinagbabawal at ako ay pumarito sa inyo na may katibayan mula sa inyong Panginoon. Kaya't pangambahan ninyo si Allah at ako ay inyong sundin. Katotohanan, ito'y napakalinaw. Si Allah ay aking Panginoon at inyong Panginoon, kaya't tanging siya lamang ang inyong sambahin. Ito ang matuwid na landas. Malinaw na malinaw dito na si Jesus, si Isa alayhi salam, ay katulad din natin na sumasamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. At siya rin na nagsasabi na si Allah ay kanyang Panginoon. Ito rin ang ating Panginoon. Kaya paano silang naligaw sa matuwid na landas? Kaya dito mababasa natin talaga na ang Quran lamang ang nagbibigay ng kalinawan sa mga kamaliang ginawa ng mga Kristiyano. Kasi ngayon, kung nalalaman ninyo, ang Kristyanismo tinatawag ngayon ay hindi yung Kristyanismong galing kay Isa alayhi salam. Unang-una, wala naman salitang Kristiyano o Kristyanismo na pananampalataya na dala ni Jesus. Hindi siya binanggit na nagdala siya ng Kristyanismo at hindi rin sinabi ni Jesus na siya at ang kanyang mga
followers o mga tagasunod ay mga Kristiyano. Ito ay bigay lamang ng mga tao. Kaya nga, si Allah ay lubos na pagperto sa kanyang mga pangalan at katangian at gayon din sa kanyang kapangyarihan ng paglikha. Lumilikha siya ng kanyang maibigan at kung paano niya ito naisin. Nilikha niya si Adan mula sa alabok na walang ama at ina at nilikha niya si Eva mula sa tadyang ni Adan na walang ina at pinapangyari niya ang kalahian ni Adan na kapwa may ama at ina at nilikha niya si Jesus na may ina, subalit walang ama. Laging sinasabi ng mga Kristiyano na si Jesus ay Diyos dahil siya inilikha sa sinapupunan ni Maria na walang asawa. Yung ba ang patunay na dahil siya ay nagdalang tao na walang lalaki, siya ang kanyang ipinanganak ay Diyos na? Hindi ba may mga manok, kahit walang lalaking manok, nangingitlog? O namamangha ba tayo? Hindi, pinapakain lang ng pigs. Laying pigs. Nangingitlog ang mga manok, wala naman lalaki. Di ba? Ganyan? Anong kamangha-mangha doon? Kung ang isang babaeng birhen ay manganak, ibig bang sabihin ang kanyang anak ay Diyos na rin? Ito nga, maliwanag na sinabi dito na si Adan, nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala, walang ama at ina. Di ba higit na siya dapat sambahin? Dahil walang ama at ina. Si Jesus, may ina, walang ama. Bakit sinamba? Alin ang mahirap likhain? Dito rin ay binigyang liwanag na si Eva kinuha mula sa bahagi ng tadyang ni Adan. Ibig sabihin, bahagi ng lalaki. Wala ring ina. Ngayon, ano na lang yung natitira? Lumikha siya ng isang katulad ni Jesus, may ina at walang ama. So, apat na paglikha ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ang gagawin? Bakit ang apat na paglikhang ito ay madali ba o mahirap kay Allah? Madali. Kaya hindi dapat isipin na dahil si Jesus ay walang ama, siya ay Diyos. Yun ang sinasabi nila, ang kanyang tatay daw ay ang Panginoon Diyos. Kaya kapag ang tatay, ang Panginoon Diyos, ay nagkaroon ng anak, ang anak din ay Diyos. At alalahanin mo, Muhammad, ang nasa aklat o ang Quran tungkol kay Maria nang siya ay himiwalay muli at napag-isa sa malayo sa kanyang pamilya sa isang lugar sa gawing silangan. Siya ay naglagay ng lambong upang pangalagaan ang kanyang sarili sa kanila at aming isinugo ang aming ruh o nga anghel si Gabriel at siya ay tumambad sa harap niya sa anyo ng isang ganap na tao. So nagpakita si Anghel Gabriel kay Maria sa anyo ng isang ganap na tao. At si Maria ay nagsabi, katotohanan ako ay humihingi ng kaligtasan mula sa pinakamahabagin na si Allah laban sa iyo kung ikaw ay may pangangamba kay Allah. At ang anghel ay nagpahayag, ako ay isa lamang sugo mula sa iyong Panginoon upang ibalita sa iyo ang tungkol sa handog ng isang matuwid na lalaki at si Maria ay nagsabi, paano ako magkakaroon ng anak na lalaki gayong wala pang lalaki ang nakasaling sa akin? Ibig sabihin, wala siyang asawa. Hindi siya kasal. Siya ay dalaga, kaya nga tinawag na birhen. Ngayon yung mga Kristiyano, nagsasabi sila na Birheng Maria. Pero anong ginawa nila? Binigyan nila ng asawa si Jose, si Joseph. Walang binabanggit sa banal na Quran na merong Jose o merong Joseph. Kaya sa ating mga Muslim, talagang si Maria ay birhen. Hindi siya nag-asawa. Wala siyang Joseph, wala siyang Joseph. At tapos sasabihin ng mga Kristiyano, si Maria ay birhen. Paano naging birhen?
Pinangasawa nga siya kay Joseph. Pinangasawa niya kay Jose. Di kasinungaling ang malaki. Huwag nang tatawagin birhen. Pero sa mga Muslim, siya ay birhen dahil walang binabanggit sa Quran o sa anumang kasulatan na siya ay ipinangasawa kay Joseph o kay Jose. Kaya sabi ni Maria, paano akong magkakaroon ng anak na lalaki gayong wala pang nakasaling sa akin? Kaya ang Panginoon ay nagwika, ito ay magaan sa akin. At nais namin na italaga siya bilang isang tanda sa sangkatauhan at isang habag mula sa amin. At ito ay isang bagay na napagpasya na sa pag-uutos ni Allah subhanahu wa ta'ala. At pagtuloy ng mga kwento, sa banal na Quran, at siya ay nagdalang tao, ha? Nagdalang tao, hindi nagdalang Diyos. At siya ay nagdalang tao, at siya ay pumaroon, nakasama niya ang kanyang dinadala sa kanyang sinapupunan sa isang malayong lugar na tinatawag ngayon na Bethlehem. Ito ay mayroong 4 na milya ang layo mula sa Jerusalem. At ang sakit ng panganganak ay nagsadlak sa kanya sa tabi ng puno ng datiles. Yung puno ng dates. Meron tayong puno dyan sa labas ng masjid. Iyan ang isa sa mga prutas na napakahalaga sa ating kalusugan at gayon din nakatulong ng higit kay Maria. At siya ay nangusap nung siya ay manganganak na, sana'y namatay na lamang ako bago ito nangyari sa akin at ako ay nakalimutan na at naglaho sa kaninumang paningin. Bakit nasabi ito ni Maria? Hindi dahil siya ay nagrereklamo sa Panginoong Diyos, kundi ang isang birhen, manganganak, gaano kahirap ito para sa isang birhen. Walang nakasaling sa kanya na lalaki, nabuntis, nagdalang tao, tapos manganganak. Kaya nga, ang pinakain sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala ito. At ang sanggol na si Jesus o si Gabriel, maaring ang Anghel Gabriel, ay nangusap sa kanyang paanan na nagsasabi, huwag kang manindim, huwag kang malungkot, huwag kang masiraan ng loob. Ang iyong Panginoon ay nagkaloob ng isang dalisdis ng tubig sa iyong paanan. At iyong ugain ang puno ng datiles sa iyong harapan. At dito ay malalaglag ang mga sariwa at hinog na bunga para sa iyo. Kaya't kumain ka at uminom at maging masaya. At kung ikaw ay makakita ng sino mang tao, iyong sabihin, katotohanan ako ay nagtalaga ng pag-aayuno sa pinakamahabaging Allah, kaya't ako ay hindi makikipag-usap sa sino mang tao sa araw na ito. Unang binabanggit dito, kumain daw si Maria ng bunga ng datiles. Ano yung datiles? Yung dates. Masarap yan, ginagamit natin sa Ramadan. Una nating tanong dito, bakit ipinagdiriwang ng mga Kristiyano ang kapanganakan sa buwan ng Disyembre kung saan ito ay winter season sa Bethlehem, sa Jerusalem, sa Galilee, sa Nazareth? Nag-iiyelo doon sa panahon ito. Ayon dito sa ating banal na Quran, ito ay panahon ng pamumunga ng datiles. Sa mga nakapunta sa Saudi Arabia o sa Middle East o sa mga bansang maraming tanim na datiles, namumunga ang puno ng datiles kapag mainit ang panahon. Ayaw nila ng tubig, ayaw ng lamig ng punong ito. Sa Saudi Arabia, ang puno ng datiles magsisimulang mamunga sa buwan ng Hulyo. At ang Hulyo sa Saudi Arabia, ang isa sa pinakamainit na buwan sa buong taon. At kasagsagan ng bunga nito ay Agosto hanggang early September. Kaya malayong-malayo ang pagdiriwang na ito ay naganap sa buwan ng taglamig o winter.
Sa Biblia, merong banggit na nang ipinanganak si Jesus, si Isa alayhis salam, ang mga tagapastol daw ay nagpapastol ng kanilang kawan ng tupa. Kung ito ay nangyari sa buwan ng Disyembre, ibig sabihin ang daming yelo sa karsada, sa lahat ng panig ng kalupaan. Anong papastulan mo na tupa? Lahat ng damo natatakpan ng yelo. Kaya malaking kasinungalingan na sinasabi nilang si Jesus ay pinanganak ng buwan ng Disyembre. Kaya sa kanila, patuloy silang humahawak sa kasinungalingan at wala silang kaalaman. Sapagkat ang hindi nila sinusunod ang katotohanan, kundi ang sinusunod nila yung kanilang kagustuhan. At makaraan ay umuwi si Maria sa kanyang pamayanan. Isa pa, bago ko makalimutan, bakit pinakain si Maria ng datiles nung siya'y nanganganak na? Alam nyo ba, sa pagsusuri ng teknolohiya, ng makabagong siyensa, ng mga doktor at mga nutritionist, nakita nila na ang bunga pala ng punong datiles ay isa sa mga may hatid na gamot na para bumuka o magkaroon ng contraction ang humilab ang tiyan ni Maria at mabanat ang kanyang puwerta upang mapadali ang paglabas o maging madali ang panganganak. Yan pala isa sa mga benepisyo na ibinibigay ng bunga ng datiles. Kaya yung mga buntis o kaya yung naka-schedule ng mga anak para mapadali ang kanilang panganganak, kumain na sila ngayon pa lang ng bunga ng datiles at ito ay subok ng napatunayan ng siyensya na nakakatulong upang mapadali ang panganganak ng isang babae. Kaya may hikma na ibinigay ang Panginoong Diyos si Allah subhanahu wa ta'ala. At makaraan ay umuwi na si Maria sa kanyang pamayanan, nakalong-kalong ang batang si Jesus. Nang si Maria ay makita nila, inakala nila na siya ay gumawa ng kahindik-hindik na bagay at ito ay kanilang binatikos. Subalit hindi siya tumugon sa kanila, ipinihawatig niya na kanilang tanungin ang sanggol at siyang magsasabi sa kanila. Bakit ang mga tao sa pamayanan ni Maria ay nagtaka at sabi niya, gumawa ka ng kahindik-hindik na bagay, O Maria. Binatikos siya, pinaratangan siya, pinulaan siya dahil ang iyong tatay, Maria, ang iyong nanay, Maria ay mabubuting tao. Bakit ikay nagkaroon ng anak? Masama kang babae. Ibig sabihin, nangalunya ka. Wala kang asawa, tapos may dala kang anak. Ngunit hindi nagsalita si Birhing Maria. At itinuro lamang niya ang sanggol na si Jesus. Ito ang pagpapatuloy ng kwento ay sa banal na Quran sa kanyang malapit na kahulugan. At dinala ni Maria ang sanggol sa kanyang pamayanan na kanyang kilik. Siya ay nagsabi, O Maria, katotohanang ikaw ay nagdala ng isang bagay na hindi pa nangyari noong una. Hindi nila mapaniwalaan na si Maria na galing sa isang mabuting pamilya, relihiyosong pamilya, ay gagawa ng ganito. O kapatid na babae ni Aaron, hindi si Aaron ang kapatid ni Moses, bagkus isang butihing lalaki sa panahon ni Maria, o maaaring kanyang kamag-anak. Ang iyong ama ay isang tao na hindi gumagawa ng pangangalunya. Gayon din ang iyong ina ay hindi isang maruming babae. At si Maria ay tumuro lamang sa sanggol na si Jesus. Sa mga tao ay nagsabi, Maria, paano kami makikipag-usap sa sanggol na nasa kanyang duyan pa? Maliit pa, paslit. Si Jesus ay tuwirang tumugon at nangusap sa mga umaakusa sa kanyang ina na siya isang paslit na bata pa. At si Jesus ay nagpahayag,
katotohanang ako ay isang alipin ni Allah. Alipin nila, abduhu. Ibig sabihin, alipin ni Allah, Abdullah. Ako ay kanyang binigyan ng kasulatan at ako ay hinirang niya na isang propeta at ginawa niya na nabibayan ako saan man ako naroroon at nagtagubilin sa akin sa pag-aalay ng sala o takdang pagdarasal at pagbibigay ng saka o katungkulang kawanggawa habang ako ay nabubuhay at maging masunurin sa aking ina at hindi niya ako ginawa na napakapalalo at malupit na pinuno. Kaya't kapayapaan o salam ang sumaakin sa araw na ako ay pinanganak, sa araw na ako ay mamamatay, at sa araw na ako ay muling ibabangon sa pagkabuhay. Tingnan ninyo ang kauna-unahang himala ni Isa alayhi salam. Batang paslit, kilik-kilik na Maria, ilang araw pa lang marahil si Jesus, nagsalita na, ipinagtanggol ang kanyang ina sa mga pambibintang, pambabatikos ng kanyang pamayanan na isa-isang masamang babae. Kasi nga, sinong magtatanggol kay Jesus? Kay Maria, kung siya akasuhan. Kapag ang isang babae naasukatan ng pangangalo niya, maaari siyang patayin ng kanyang pamayanan. Ngunit ang nagligtas sa kanya, ang kanyang anak na si Jesus, ang kauna-unahang himala o milagro ni Isa alayhi salam. Kumpara o verso sa Biblia ng mga Kristiyano na babanggit doon, ano yung kauna-unahang himala na ginawa ni Jesus ayon sa bagong tipan o Biblia ng mga Kristiyano? Ano? Si Jesus, ang kauna-unahan niyang milagro, una, nilapastangan niya ang kanyang ina. Pangalawa ay gumawa siya ng alak, tapayan ng mga alak. Tinawag siya ng kanyang ina dahil sila ay nasa isang kasalan at ang alak sa kasalan ay nagkulang. Kaya tinawag ni Maria ang kanyang anak na gumawa ka ng alak. Yun marahil ang gustong sabihin ni Maria. Ngunit ano sabi ni Jesus? Nang siya tinawag ng kanyang butihing ina, babae. Pagka tinawag mo ang nanay mo ng babae, baka sampaling ka ng 10 beses kuha mo nga ako ng babae. Pagka nandun ka sa party, o nandun ka sa nightclub, kuha mo ako ng babae. Pag sinabi mong babae ka, kuha mo ako ng prostitute. Tinawag ni Isa alayhi salam ang kanyang ina, babae. Ang mahirap pa, may pangalawa pang sinabi si Jesus. Babae, unang salita. Pangalawa, ano ang pakialam ko sa iyo? Meron bang anak, kahit na masama siyang anak, lapastangan siya sa magulang, sumasagot siya sa magulang. Mayroon ba kayong natinig sa buong buhay nyo na ang isang anak tinawag ang kanyang ina, babae? Meron ba? Iyan ang unang himala ni Jesus ayon sa Biblia. At ang alak, alam naman nyo ang dulot ng kasamaan ng alak. Maraming krimen ang naganap dahil sa alak. Maraming pamilya ang nasira dahil sa alak. Maraming hanap buhay ang nasira dahil sa alak. Maraming kamatayan ang nangyari dahil sa alak. Maraming nabuntis na babae na walang asawa dahil sa alak. At maraming nasasayang na oras sa pagtatrabaho dahil sa alak. At maraming nalulustay na salapi dahil sa alak. Milagro ni Jesus, naniniwala kayo? Na gumawa siya ng alak? Alam naman natin ang kasamaan ng alak. Oo, maaring may kaunting kabutihan, ngunit ang kasamaan ng alak ay higit na marami kaysa sa kabutihang maidudulot. Kaya kita niyo ang pagkakaiba. Maliwanag sa atin na si Jesus, ang una niyang milagro sa banal na Quran, nagsalita sa kanyang duyan. Sa banal na Biblia, ang una niyang milagro, gumawa ng alak. Pangalawa, nilapastangan niya ang kanyang butihing ina.
At ito ang tunay na salaysal tungkol kay Jesus na anak ni Maria, ang lingkod at sugo ni Allah. Datapwat ang mga Hudyo at mga Kristiyano ay hindi sumang-ayon o nagkaiba-iba sila tungkol sa Kanya. Ang iba ay nagsabi na si Jesus ay Diyos, ang iba ay nagsabi na si Jesus ay anak ng Diyos, at ang iba ay nagsabi na siyang pangatlo sa tatlo o Trinidad. Ibig sabihin, mayroon Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Isa siya sa tatlo. So si Jesus, siya yung tinatawag na Diyos Anak. Yung kanyang tatay, tinutiyak ng Diyos Ama. Yung Espiritu na inilalarawan sa isang kalapati o isang sinag ng araw, yun ang Diyos Espiritu. Ayon sa mga Kristiyano, si Jesus ay namatay sa krus. Nung namatay si Jesus sa krus, ilan ang namatay? Dahil sabi nila, ang Diyos ay isa, tatlong persona, Ama, Anak, Espiritu Santo. Nung namatay si Jesus, ayon sa Kristiyano, ilan ang namatay? Namatay lahat. Dahil sila ay isang Diyos sa tatlong persona. O sino nagpalakad ng mundo? Sino nagpasikat ng araw? Sino nagpalubog ng araw? Nagbigay ng ulan, ng hangin? Buti hindi nalaglag ang mundo kung ang Diyos ay namatay. Kaya nga ito ay isang kalapastanganan, isang pagsasabi ng masamang salita na sabihin nilang ang Diyos ay namatay. At ipagpatuloy natin mga kapatid, mahaba itong kwento pero dito natin malalaman ang pagkakaiba. At si Jesus, ang anak ng Maria, ito ay isang pahayag ng katotohanan. Narito sila ay nag-aalinlangan o nagsisipagtalo-talo, hindi isang katampatan sa kamahalan ni Allah na siya ay magkaanak ng isang lalaki. Tunay siyang maluwalhati at kataas-taasan sa lahat ng kanilang itinatambal sa Kanya. Kung siya ay magtakda ng isang bagay, siya ay magwiwika lamang ng mangyari nga o kun payakun at ito ay magaganap. Si Jesus ay nagsasabi, at katotohanan si Allah ang aking Panginoon at inyong Panginoon. Rabbi wa Rabbukum. Kaya tanging sambahin siya. Ito ang tuwid na landas. At ang mga sekta ay nagkaiba-iba, ang mga Kristiyano, kaya't kasawian sa mga hindi sumasampalataya, sila na nagbibigay ng huwad na pagsaksi sa pagsasabi na si Jesus ay anak ni Allah sa tanawin ng katakot-takot na araw o ang araw ng muling pagkabuhay kung kailan sila ay ihahagis sa naglalagablab na apoy. Gaano kaliwanag na kanilang mamamalas at maririnig nila sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at walang pananalig sa kaisa ni Allah sa araw na sila ay haharap na sa amin o sa Panginoon Diyos. Datapwat ang mga zalimun o ang mga pabagsamba sa Diyos-Diyosan at mapaggawa ng kamalian sa ngayon ay nasa lantad na kamalian. Nasa lantad na kamalian ang mga mapagawa ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Biruin mo, next month, ipagdiriwang na ng sangkristyanuhan dito sa Pilipinas yung tinatawag nilang traslasyon. Traslasyon, yung poong Nazareno na tinatawag nila na nasa Quiapo, na itim. Bakit na itim? Nasunog daw kasi yon kaya nang itim. Ipopresisyon nila magmula sa Quiapo, papunta ron sa Luneta, tapos ibabalik. Na sinasabi nila ang poong Nazareno, siya ang Diyos. Hinahalikan, pinagsisilbihan, balyahan, sigawan. Ewan ko kung anong kabanalan mayroon doon. Alam mo bakit?
Pagkatapos ng prosesyon ng translasyon, balik ang mga tao sa inuman. Nagdiriwang sila, nagiinuman dahil natapos ang translasyon. Anong kabanalan ang nagawa ng ganoon? Kung pagkatapos ng kalang translasyon ay balik sila sa inuman. At si Allah ay nagwika, patuloy natin, at alalahanin ng si Jesus, ang anak ni Maria, ay nagbadya, o angka ng Israel, ako ay isang sugo ni Allah na ipinadala sa inyo na nagpapatutuo sa Torah o mga batas na ipinadala sa inyo ng panguna at nagbibigay sa inyo ng masayang balita ng isang sugo na susunod sa akin. Ito hindi binabanggit ang pangalan ni Propeta Muhammad sa naunang kasulatan. Dahil wala na nga yung original. Pero doon sa libro na tinatawag nila na libro ng mga Hudyo, na nakasulat pa sa Hebrew, mayroong nababanggit doon na Muhammadim. Na ibig sabihin, si Propeta Muhammad. Pero tinanggal nila yon, hindi nila inilagay. Ang nilagay nila ang translation sa English, all together lovely. Hindi mo na makikita ang pangalan. Ngunit dito sa banal na Quran ay si Jesus ang nagpatunay na mayroon pa isang sugo na darating na ang pangalan niya ay Ahmad o alalaang baga ang isa pang pangalan ni Propeta Muhammad at ang literal na kahulugan ng Ahmad ay siya na nagpupuri kay Allah na higit pa sa iba. Datapwat ng si Propeta Muhammad o Ahmad ay pumaroon sa kanila na may maliwanag na katibayan, sila ay nagsipagsabi, ito ay isang maliwanag na salamangka. Ayaw tanggapin ng mga Hudyo ang isang propeta na galing sa kanila, si Isa alayhi salam. Alam niyo ang kasamaan ng mga Hudyo? Marami silang mga kasamaan. Pinapatay nila ang mga propeta. Hanggang ngayon, hindi nila pinaniniwalaan si Jesus na siya ang Mesiyas. Naghihintay pa sila na may darating pa na Mesiyas. Ngunit maliwanag sa atin na si Jesus ang tinatawag na Mesiyas. Hanggang ngayon, mayroon pa silang hinihintay. At patuloy ang kanilang pagtatakwil kay Jesus, gayon din patuloy ang kanilang pagtatakwil kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang pagkakaiba, ang mga Muslim nagmamahal, gumagalang, sumusunod kay Isa alaihi salam, kay Jesus, kay Musa alaihi salam, kay Moses, at kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahat ito tinatanggap ng mga Muslim. Si Moses, si Jesus, si Muhammad, nang walang pagtatangi-tangi. Ngunit ang mga Hudyo, hindi tinatanggap si Jesus, hindi tinatanggap si Propeta Muhammad. Ang mga Kristiyano, bagamat tumatanggap kay Moses, hindi sila tumatanggap kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayong mga Muslim, tayo ang sa tunay na landas sapagkat tinatanggap nating lahat ang tatlong dakilang propeta at sugo ni Allah. Lahat sila ay sugo, lahat sila ay propeta. Kaya, kung ang katotohanan na kay Propeta Moses, ligtas ang mga Muslim. Kung ang katotohanan na kay Propeta Jesus, ligtas ang mga Muslim. Kung ang katotohanan kay Propeta Muhammad, ligtas ang mga Muslim. Sino man sa mga propetang ito na ating minahal, tinanggap, iginalang, ligtas ang mga Muslim. Sapagkat ipinag-utos sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala na tanggapin silang lahat ng walang pagtatangi-tangi. Yan ang kabutihan ng Islam. Subhanallah. At ito ang isa sa mga pinagtatalunan ngayon ng mga Kristiyano at sa mga Muslim, maliwanag. Anong nangyari kay Propeta Jesus? Ito ang sinasabi sa banal na Quran, sa malapit-lapit na kahulugan. At sa kanilang pagsasabi, ibig sabihin ng mga Hudyo na nagpaparangalan,
aming pinatay ang Mesiyas na si Jesus, ang anak ni Maria, ang sugo ni Allah. Datapwat sila ay hindi nila napatay. Ibig sabihin, si Jesus hindi napatay. Gayon din naman siya ay hindi nila naibayubay sa krus o hindi naipako sa krus. Datapwat ang nailagay na lalaki ay kawangis ni Jesus at kanilang napatay ang lalaking ito. At ang may pagkakahidwa o ibang paniniwala rito ay puspos ng alinlangan na ang kaalaman ay walang katiyakan, wala silang sinusunod maliban sa haka-haka. Sapagkat katotohanan siya, si Jesus na anak ni Maria ay hindi nila napatay. Datapwat itinaas si Jesus sa kanyang katawan at kaluluwa ni Allah sa kanyang piling doon sa langit. At si Allah ay lalagi ng makapangyarihan, ang tigib ng karunungan. Ang isa sa mga doktrina na napakahalaga sa mga Kristiyano ay ang pagkamatay ni Jesus. Kung walang kamatayan ni Jesus, walang Kristyanismo. Dahil nakasalalay ang kaligtasan nila sa kamatayan ni Jesus. Dahil sinasabi nila, nang namatay si Jesus, ay tinubos ni Jesus ang kanilang kasalanan. Kaya nga ano itinuturo sa Kristyanismo? Maniwala ka lamang kay Jesus, ikay ligtas na. Yun lamang. Wala ka nang dapat gawin. Iyan ba ay makatarungan? Kahit anong ginawa mo, nagnakaw ka, pumatay ka, nanggahasa ka, nanirampuri ka, basta maniwala ka lamang kay Jesus na namatay sa iyong kasalanan, ikaw ay ligtas na. Napakadali namang maging Kristiyano. Kaya maraming Kristiyano kasi walang kondisyon, hindi mahirap, walang bawal. Actually, walang bawal. Merong pagbabawal pero hindi tinututuo yung bawal. Actually, walang bawal. Bawal kang uminom, hindi kasalanan sa mga Kristiyano. Bawal kang sumugal, hindi kasalanan sa mga Kristiyano. Bawal kang mangalunya, hindi kasalanan sa mga Kristiyano. Sasabihin nila kasalanan, pero actually hindi kasalanan. Kasi may mga kwento sa Biblia na isang propeta sumiping sa kanyang anak, nagkaroon ng anak. Diba? Walang ginawa ang Panginoon Diyos sa propeta ito, hindi pinagalitan, hindi panarasahan. Di ba? Mayroong mga kasalanan ng mga propeta. Katulad halimbawa ni Propeta Aaron. Siya ay sinasabi sa Biblia na siya ay sumasamba sa mga Diyos-Diyusan dahil nag-participate siya nung ginagawa na yung batang baka na nililok nila mula sa mga ginto. Kasama doon, ayon sa pagkwento ng Biblia, si Propeta Aaron ay kasama sa gumawa at sila'y sinamba nila ang batang baka. Imagine, ang isang propeta sasamba sa mga Diyos-Diyusan. Siya ay hinirang ni Allah. Siya ay ginabayan ng Espiritu ni Allah. At nang pagsumamba siya sa baka, hindi man lang pinagalitan si Propeta Aaron, hindi man lang siya kinastigo, hindi man lang siya pinarusahan, hindi man lang siya sinisi. Wala tayong mga istoryang ganun sa ating banal na Quran. Ngayon, kapag hindi namatay si Propeta Jesus, walang Kristyanismo dahil ang sinasabi nila tinubos ni Jesus ang kasalanan ng mga tao. Tinubos. Ano ba yung sinasabing tinutubos? Napakalim na salitang tinubos. Ang katanungan, kung si Jesus, yung sinasabi nila, si Jesus yung Savior, tagapagligtas, sinasabi nila si Jesus ang manunubos. Kung tinubos ni Jesus ang kasalanan ng mga tao, bakit nagdarasal pa ang mga Kristiyano? Di ba dapat wala nang gagawin? Ligtas na. Wala ka nang gagawin, tinubos na. Halimbawa, may utang ako sa yung 100,000 piso. Ngayon, si brother,
tinubos niya yung pagkakautang ko sa iyo. Binayaran niya ang 1,000 piso na utang ko sa iyo. Tinubos niya. Ngayon, pupunta ka ba sa akin, sisingilin mo pa ako? Hindi na, dahil tinubos na. Kung tinubos ni Jesus ang kasalanan ng mga tao, bakit ka pa kailangan humingi ng patawad? Bakit kailangan pang gumawa ng pagdarasal? Bakit kailangan pang gumawa ka ng mabuti? Bakit kailangan pang magsisi? Tinubos na nga. Ngayon, kung ikay mapaparusahan sa apoy ng impyerno, di bali walang pagkamatay ni Jesus. Walang saysay. Dahil papasok ka sa impyerno. Di ba kung tinubos ka, lahat ng Kristiyano papasok sa paraiso. Pero hindi yan ang turo. Ang masama ay mapaparusahan, ang mabuti ay papunta sa paraiso. Anong saysay na tinubos ka? Palabas lang iyon? Dahil si Jesus ayon sa kanila ay Diyos. Maaari nung nakapako sa krus, hindi naman nararamdaman ng hirap. Diyos siya. Kunwari nakapako sa krus, kunwari hirap na hirap. Pero dahil sa Diyos siya, palabas lang yon. Dahil bilang Diyos, magagawa niya ang kahit anuman. Kaya ito ay isang malaking pagsasabi na si Jesus, ang Diyos ay namatay at siya ay nabuhay. Ang tanong, kung ang Diyos ay namatay, sino ang Diyos na bumuhay? Nabuhay daw ang Panginoon Diyos. Kung ang Diyos namatay na nga, sino ang bumuhay? Kung ang bumuhay ay may isang Diyos pa, ibig sabihin ang Diyos na yun ang higit na makapangyarihan. Yun ang dapat nasambahin, yun ang dapat panalingan, yun ang dapat paniwalaan. At si Jesus, hindi siya namatay. Sa ating paniniwala, siya ay nandun sa kalangitan, babalik siya. Ang tanda na malapit na ang paghukom ay ang muling pagbalik ni Jesus dito sa lupa. Pag bumalik siya rito sa lupa, siya ay isang Muslim, hindi siya isang Kristiyano. Siya ay susunod sa kautusan at mga pagtuturo ni Propeta Muhammad. Itutuwid niya ang lahat ng mga tao. Magiging isa na lamang ang lahat ng pananampalataya, ang Islam. Papatayin niya ang mga baboy, sisirain niya ang krus. Ang lahat ng mga tao ay magkakaroon lamang ng isang relihiyon, ito ang Islam. Ang tanong, kung sa pangalawang pagbabalik ni Jesus, tayong lahat ay buhay pa, Kristiyano, Muslim, Hindus, Buddhist, walang problema. Dahil lahat magiging isang relihiyon na lamang. Itutuwid ni Jesus lahat. Ituturing niya lahat na ang talagang panampalataya Islam. Sa mga katuwid, wala nang magiging kaper. Ang katanungan, hindi natin alam kung kailan darating ang pangalawang pagbabalik ni Jesus. Kaya dapat tayong manatili sa ating pananampalataya na si Allah lamang subhanahu wa ta'ala ang dapat nating kilalaning bilang Diyos at tagapagligtas. Mayroon nagsasabing mga sekta ng Kristiyano, ay hindi na naman ako naniniwalang si Jesus ay Diyos. Siya ay tao lamang. Mayroong pananampalatayang Kristyanismo ganyan. Isa sa may isang pinakamalaking bahay, sambahan dito sa Pilipinas. Hindi sila naniniwala si Jesus ay Diyos. Hindi sila naniniwala si Jesus ay ang paniwala nila siya ay tao. Pero, tinatawag nila si Jesus ay anak ng Diyos. Isang kasumpa-sumpang pangalan na ayaw at hindi pinahihintulutan sa atin na siya'y tawaging Ibnu Allah. Pangalawa, sinasabi nilang si Jesus ay tagapagligtas, Savior. Hindi rin tinatanggap sa atin ng mga Muslim. At pangatlo, kapag sila ay nanalangin, bagamat sila ay nananalangin sa Panginoon Diyos na tinatawag nilang Ama, sinisingit nila sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus. Ibig sabihin, may tagapamagitan sa pagitan ng mga tao at ng Panginoon Diyos. Sa ating mga Muslim, diretso ang pagtawag natin kay Allah subhanahu wa ta'ala at wala tayong
tagapamagitan. At bilang pagtatapos, ito ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran. O ang kanang kasulatan, pinatutungkalan dito ang mga Hudyo at mga Kristiyano. Huwag kayong magmalabis sa hangganan ng pananampalataya at huwag din kayong magsabi ng tungkol kay Allah maliban sa katotohanan. Ang Mesiyas na si Jesus, ang anak ni Maria, ay hindi higit pa sa isang sugo ni Allah at kanyang salita na kanyang iginawad kay Maria at isang espiritu na kanyang nilikha. Ang ibig sabihin, ang kaluluwa ni Jesus ay nilikha ni Allah, ang espiritu na yon. Sa makatuwid, si Allah ang tanging Diyos at si Jesus ang alipin. Kaya't manampalataya kay Allah at sa mga sugo at huwag kayong mangusap ng Trinidad o tatlong Diyos o tatlong persona sa isang Diyos. Magsitigil na kayo sa ganitong pananalita. Ito ay higit na mainam sa inyo sapagkat si Allah ang nakapangyayari sa lahat. So, pinalaan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala na magsitigil na tayo sa pagsasabi ng tatlo ang Diyos sapagkat ito ay isang bagay na kasuklam-suklam sa Kanya. At kung ihahalin tulad natin ito, na ikinatutuwa nila na si Jesus ay nagsasabi na siya ay anak ng Diyos, ipinahayag ni Allah subhanahu wa ta'ala na sa kanilang pagsasabi bilang pangwakas na si Jesus ay anak ng Diyos, ang kalangitan daw ay halos mapunit at ang kalupaan ay mabitak sa ilalim at ang kabundukan ay gumuho at gumulong dahil sila ay nagsasabi ng kahindik-hindik at kagimbal na bagay na laban sa ating Panginoong si Allah, ang ating tagapaglikha. Kaya ulitin natin kung anong gagawin ng mga hindi Muslim na mga Kristiyano sa buwang ito. After 2 days, isa-celebrate nila ang kapanganakan ni Jesus ng kanilang Panginoon. Napakatindi ng babala. Sa kanilang pagsasabi na si Jesus ay anak ni Allah o siya ay Diyos, ang kalangitan ay halos mapunit. Ang kalupaan ay mabiyak ang ilalim. At ang bundok ay gumuho at gumulong. Kaya ito ay isang kahindik-hindik na bagay, kagimbal na gimbagal. Ilayo sana ni Allah subhanahu wa ta'ala na huwag pumasok sa ating isipan na tayo ay mag-akibat ng iba pang Diyos o taghot ng anumang Diyos-Diyosan kay Allah. Manatili tayo sa pananalitil sa ating pagsamba kay Allah lamang at huwag tayong mag-akibat ng anuman sa Kanya. Wa akhir dawana anil hamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.